Gusto ko lang ikwento yung nangyari sa akin at sa lalaking nagpatibok ng puso ko 2 years ago. Way back years ago, I joined pageants. Ang taray ni ate. 24, 36, 24. Tama ba? Baliktad. 36, 24, 36. Nanalo ako as Miss Sipalay 2021 sa province namin. At dito ko nakilala yung lalaking magiging asawa ko. 5 years older siya sa akin. Kala ko 5 years old siya. So kung 27 ka, mga 32 siya. Gwapo! At nung nakita niya ako sa pageant, hindi na naalis yung tingin niya sa akin. Wow, ganda mo, te! Pinakilala siya sa akin ng isa sa mga judges. Kinuha ang number ko. At doon na kami naging magkakilala. Dahil pinakilala niya ako sa tatay niya na counselor. At bilang winner ng Miss Sipalay, kaya parang VIP treatment ang binibigay sa akin. Lagi kaming nagdi-dinner date sa mga fine dining restaurant. At pumupunta kami sa mga political events. At lagi kaming magkasama. Lagi niya akong hatid sundo ng sasakyan niya. Ang love language niya sa akin ay gifts. Ay, laging may regalo. Kahit hindi naman Pasko. Napaka-sweet, napaka-caring. Kaya naman, agad-agad, nahulog ako sa kanya. Ay, ano pang nahulog sa'yo, te? Siya din ang first ko na makajurot-jurot. Sabi ko pa sa kanya, first time ko to ha. Please be gentle. Sagot niya naman sa akin, yes babe, iingatan kita. Iingatan ka. Pero parang sa una, wala akong ibang naramdaman kundi kaba at sakit. Ouch! Nirak-rak niya naman ako nang walang habas. Anong gentle doon? Akala ko magiging gentle siya. Sabi pa niya, hindi daw kasi siya nakapagpigil dahil pinasabik ko daw siya. Ay, sorry na, maganda ako, sexy pa. At kahit pa nag-exit na siya, masayang-masaya niya akong hinalik-halikan at niyakap-yakap. Yun ang kauna-unahan kong narinig na sinabi niya, I love you. Mag-I love you lang pag may anuhan. Di pa man kami nakakaabot sa aming first anniversary. Eto na nga. Nabuntis na mi. Ay! At nung nalaman yon ng pamilya niya, pinasakal. Pwede din naman. Pinakasal na kami agad. Nung simula na lumaki yung tiyan ko, may napapansin na ako. Napansin ko na lagi siyang umaalis, lagi siyang nasa labas. Although naintindihan ko naman part ng trabaho as an architect, at bukod pa doon, nagpaplano siya na tumakbo as counselor. Kaya kagaya din ng tatay niya. Kaya lagi siyang nasa labas. Pero dahil overthinker ako at malakas ang pakiramdam ko na may kababalaghang nangyayari kahit hindi naman undas. Tamang-tama ang hinala ko. Kasi patagal ng patagal, papait ng papait ang aking sinasapit. Di niya ako pinagtrabaho, pero parang araw-araw, sinusumbat niya ang ginagastos niya sa akin at sa anak namin.
Nanalo nga siyang counselor sa probinsya namin. Eto na nga, one night, nagjurut-jurut kami. Akala ko okay ang lahat. Kaya kinabukasan nun, umalis ako para may bilihin at sa aking pagbalik, wala siya. At kasama ko lang ay ang yaya ng aming anak. At nagbilin siya sa aming yaya na sabihin sa akin, "Te, hiwalay na daw kayo ni Sir." Bakit ganon? Hindi man lang kayang direktang sabihin, talagang pinadaan pa sa yaya ha. Kung sana maibabalik ko lang ang kahapon at ang panahon, sana di ko na lang talaga siya nakilala. Sana hindi ko na lang siya nireplyan. And I hope this serves as an awareness para sa iba. Nakatago kasi ang tunay na ugali ng magiging kapartner mo. Sa umpisa pa lang, huwag kang magpabulag at huwag babaliwalain ang mga red flag.